Mainit na balita. Hindi po siya impeachable official, pero siya ay pwede po ipailalim sa tatlong hakbang, no? Dahil dito sa ginawa niyang panloloko at malawakang paggamit ng pundo at kapangyarihan ng Senado upang abusuhin ito. Maliban doon sa panawagan ng resignation, ipanawagan din po natin ang Committee on Ethics Investigation against Senator Hontiveros. Isa po yan na pwede gawin na ang Senado mismo mag-imbestiga laban kay Senator Hontiveros, no? There is a pattern and propensity in the conduct of tampering of witnesses on the part of Senator Hontiveros. Tungkol sa ating pag-uusapan hinggil dito kay Senator Risa Hontiveros, no? Sa napakalaking iskandalo na sumabog kaninang madaling araw nang kumalat po itong posted online na video ng alias Rene na ang real name niya ay Michael, no? At ngayon po pinag-uusapan ito sapagkat tahimik pa po ang reaksyon ng Senado at hindi pa po nagkakaroon ng anumang tugon sa bahagi ni Senator Risa Hontiveros, no? Pero seryoso po yung mga naging aligasyon na inihayag nitong si alias Rene na ngayon po ay lumantad na ng kanyang totoong pagkatao. Siya pala ay si Michael at napakinggan ko, no, 2 beses kaninang madaling araw itong video ni Michael na inilalahad niya kung paano po ginamit ni Senator Hontiveros ang kanyang kapangyarihan upang abusuhin ang poder niya sa Senado, no? Kaya nga minabuti natin na talakayin pa rin ito sa ating pangalawang pagkakataon sa live natin, US and Universe, no? Tapos nandyan si Mina Alberto from New York, and gustuhin man natin, sir, na matanggal si Risa, mukhang di magaganap ang gusto natin kasi parang sila ang batas. Kung ano ang gusto nila, yun ang mangyayari. May punto ka rin, pero hindi po tayo dapat mawala ng pag-asa. At remember, natanggal din po sa House of Representatives si Congressman Arnie Teves by way of Committee on Ethics Investigation, and nagkaroon ng recommendation on the plenary and adopted po. Inadapt po ng plenaryo ng House of Representatives with overwhelming majority votes na tanggalin sa pagka-kongresista si Congressman Arnie Teves, no? At sa tingin ko po, marapat lamang na gawin din po yan kay Senator Risa Hontiveros. Kung hindi man kaagad makakakuha ng at least, ang pagkakaalam ko, 2/3 yata ang botohan dyan, 16. Kasi hindi po siya impeachable official, pero siya ay pwede po ipailalim sa tatlong hakbang, no? Dahil dito sa ginawa niyang panloloko at malawakang paggamit ng pundo at kapangyarihan ng Senado upang abusuhin ito. So pwede po siyang mag-resign. That is a valid call also. Bagamat sabi mo nga ay sa ating viewer, depende po yan sa kanyang personal na desisyon. I agree. But as a matter of public pressure, we need to apply public pressure against her, mga kababayan, kay Senator Hontiveros, para po maramdaman niya at mapahiya siya na galit ang taong bayan sa kanyang ginagawang tanim witness na style, no? Pangalawa, maliban doon sa panawagan ng resignation, ipanawagan din po natin ang Committee on Ethics Investigation against Senator Hontiveros, nang sa ganun po ay magkaroon tayo ng boses sa loob ng Senado. At isa po yan na pwede gawin na ang Senado mismo mag-imbestiga laban kay Senator Hontiveros, no? Pwede po magkaroon ito ng pagbabago sa magiging paninindigan o persepsyon ng mga senador, lalo na kung malinaw at maklaro po na mailalahad at mapatotohanan nitong alias Rene ang kanyang sinasabi na sinuhulan sila, at the same time ginamitan sila ng panloloko at pandaraya na para lamang matuloy itong maniobra ni Senator Hontiveros na magkaroon ng Senate Committee hearing upang wasakin ang pagkatao
nila Pastor Kibuloy ng Kingdom of Jesus Christ, mga ministro nito, at pati po si Pangulong Rodrigo Duterte at si Vice President Sara Duterte po, idinawit pa dito sa ginawa ni Senator Hontiveros na kalokohan. So, pwede pong manawagan ang taong bayan ng resignation against kay Senator Hontiveros bilang panawagan ng public pressure that is well within the authority and sovereign mandate of the people na bawiin ang ating pagkilala sa kanya bilang senador by calling for her resignation. Number 2, ipanawagan natin na dapat ang Senate Committee on Ethics ay magpasailalim po kay Senator Hontiveros sa investigasyon. Ipatawag po ang mga naging tanim witness niya. Hindi lang yata si alias Rene ang lumalantad ngayon. I have come to know na may iba pa na gustong lumantad na sinuhulan, ginamitan ng panloloko at pandaraya ni Senator Hontiveros para magkaroon siya ng mga tanim witnesses para mawasak niya ang dignidad ng isang religious leader at ng isang religious organization. At hindi lang siya nakontento doon, idinamay pa niya pati si Pangulong Rodrigo Duterte at si Vice President Sara Duterte. So maliban sa resignation, pwede pong ipanawagan din ang removal from the Senate ni Senator Hontiveros sa pamamagitan ng investigation by the Senate Ethics Committee at i-present sa plenaryo ang mga findings na ito at pagbubutuhan. Kung ito ba ay pwedeng simple majority, kung pwede ba 2/3, no? Kasi hindi ito impeachable official si Hontiveros, pero kailangan pong disiplinahin siya. At under the rules, ang may karapatan magdisiplina sa kanya ay ang Senado kung hindi siya mag-resign. At pwede po siyang tanggalin at i-remove as member of the Senate on the ground na nilabag niya ang rules hinggil po sa pagsasagawa ng matuwid at may tamang batayan legal at makatarungan na committee hearing at mga investigation procedure in the performance of the Senate ng kanyang oversight function. Definitely po inabuso niya yan. At pangatlo po, dapat kasuhan din siya sa ombudsman, mga kababayan, upang mapanagot siya dito sa tampering of witnesses, pati na po sa violation sa Code of Ethical Standards and Professional Conduct ng isang public official. So pwede po mga course of action yan. Sapagkat ito po ay inuulit ko, there is a pattern and propensity on the part of Senator Hontiveros na ginagamit niya ang impluwensya, pondo, poder at kapangyarihan upang manloko ng mga witnesses, no? Because this is not the first time na na-involve siya sa tanim witnesses sa kanyang pagkatao mismo, no? Bantoya Edgar. Ito din po ang itinuturo sa kanya na ginawa niya ng mabuking po ni former Senator, the late Miriam Defensor Santiago, ang pandaraya sa mga witnesses at mga dokumento nila hinggil po kay Chief Justice Corona sa panahon po ng administrasyon ni Noynoy Aquino. So, isa po yan sa dapat nating tingnan kung papaano po nagiging abusado itong komitiba na nahahawakan ni Hontiveros. At ganoon din po ang sinasabi ni Atty. Topacio na there is a pattern and propensity in the conduct of tampering of witnesses on the part of Senator Hontiveros. So I hope po yung tatlong courses of action na pwede pong pasukan ng ating mga kababayan ay pwede pong yan ang ating magiging panawagan, no? Una, pwede pong manawagan ng immediate resignation ni Senator Hontiveros on the ground na very damning, no? Very revolting itong ginawa niyang pandaraya, panloloko ng mga witnesses at paggamit ng panunuhol. Lamang mawasak po ang pagkatao at integridad ni Pastor Kibuloy at ng mga religious organization sa ilalim nito, at dinamay pa po na tinawag niyang kriminal na sindikato sina Pangulong Duterte at sina Vice President Sara Duterte na iniuugnay niya sa kanyang storyline na tungkol po sa kay Pastor Kibuloy na pinapalabas niya na mga sindikato ang mga taong ito. So para masustain niya ito, nagbayad pala siya ng mga witnesses
And these are not strange na mga practices na ginagawa talaga pala ni Senator Hontiveros even before pa siya maging senador. At yan ay nakakabahala sapagkat we have a Senator of the Republic of the Philippines na nag-i-engage sa modus operandi ng tanim witnesses sa pamamagitan po ng panloloko, pandaraya at mga panunuhol, which are all immoral and illegal, na dapat po ito ay aksyonan ng Senado. Okay? Sa nagtatanong po kung ano ang political orientation nito ni Hontiveros at ng grupong Akbayan. Ang grupong Akbayan po ay separate po at hindi sila pareho ng grupong Anak Bayan. Ang Akbayan po ay hilaw na mga komunista. Mga rejectionist group po ito na tumiwalag at itiniwalag din po ng CPP, NPA, NDF noong mga maagang bahagi ng dekada 1990, no, mga dekada 90. Dahil po sa kanilang ideological difference at sa kanilang hindi na pagsuporta sa pamumuno noon ni Joe Masison. But before po ang Akbayan tumiwalag o itiniwalag ito sa CPP, NPA, NDF, si Risa Hontiveros po ay hindi naman talaga bahagi formally ng CPP, NPA, NDF. Siya po ay SOCDEM, Social Democrat. Naniniwala sa sosyalismo pero hindi sila handa na magbuo ng New People's Army. Yan po ang SOCDEM. So para sa kanila, pwedeng mangyari ang sosyalistang pagbabago sa pamamagitan ng pagkilos ng mga manggagawa at mga uring anak pawis. Kaya hilaw na komunista. Ganyan po ang orientasyon nila Hontiveros sa Akbayan, no? Sa mga anak bayan po, ito ay extension naman ng CPP, NPA, NDF para po magpabagsak sa gobyerno at sila ay sumusuporta doon sa armadong pagkilos ng New People's Army. Yan. Pero sa isang pagkakataon po, nagkakaroon sila ng tinatawag na tactical alliance. Ibig sabihin po, sa common agenda, pwedeng magsama-sama itong mga hilaw na komunista, itong mga mababangis na mga desperadong urban operatives ng Communist Terrorist Organization ng CPP, NPA, NDF, and then mga yellow submarines na grupo po ng mga pink lawan-dilawan zombies. Sa isang pagkakataon, bagamat magkakaiba po ang kanilang ideological and political perspective, may common agenda sila sa pagkakaroon ng common enemy, and that is to demolish and destroy the Duterte political group. So klaro na tayo kahit hindi siya komunista, nakikipag-anib siya sa mga komunistang terorista. That is correct, no? Cecilia Moncada, ganyan nga po ang ginagawa ni Senator Hontiveros. Okay. So, we hope that the Senate under the 20th Congress ay tatalakayin po nila itong nakakabahala at nakakabagabag sa ating sensibilities na mayroong isang senador ng Republika ng Pilipinas na gumagamit ng pandaraya, panunuhol at panloloko at magtatanim ng mga testigo lamang atakihin at pasamain ang kanilang mga political enemies. And for that matter, ito po ang itinuturo nito ng gumawa ng video revelation na si alias Rene laban kay Senator Hontiveros. Ang mga sinasabi niya, nagkaroon ng safe house na pinatira siya sa condominium, pinrovide ang mga abogado para gawan sila ng peke at hindi totoong nilalaman ng mga affidavit. Sinuhulan sila ng siya sa kanyang bahagi, umabot ng halos 1 milyon o mahigit pa ang isinuhol para lamang gumawa siya ng kasiraan at kwentong gagamitin doon sa modus operandi ni Hontiveros na magtanim witness sa loob ng Senado para masustain niya ang kanyang pagkakaroon nitong mga committee hearing na ito, mga kababayan. At ang pangatlo, na-involve pa the very presence of the one of the trusted men ni Marcos na si Anton Lagdameo, na special assistant to the president, as being revealed sa video na ito na kumakalat. Magkasabwat sila nila Hontiveros para magsagawa po nitong illegal at immoral na mga pagtatanim ng mga witnesses sa Senate hearing na ang pinaka-ultimate target pala nila ay si former President Rodrigo Duterte
at si Vice President Sara Duterte para palabasin nila na may ginagawang parang criminal activities ang mag-amang Duterte at kasabwat nila ang Kingdom of Jesus Christ at sila Pastor Kibuloy. That was the script, that was the line of attack doon sa gustong gawin nila Hontiveros sa pagpapalabas niya ng trial by publicity and one-woman show niya sa Senado. Kaya marapat lamang na ito'y bigyang pansin at iimbestiga ito ng Senado. At the same time, I have received also ng reaksyon mula sa mga iba't ibang Filipino community organizations dito sa Estados Unidos that they are now trying to launch a call or a petition to the Senate, addressed to the Senate President to initiate the investigation or ethics investigation against kay Senator Hontiveros with the aim of calling for her removal and expulsion as member of the Philippine Senate. Ang una yatang magtitipon dito ay ang area ng Chicago at ang Upper Midwest and Central Region ng Estados Unidos. Hindi ko pa po natatanggap ang impormasyon kung ang Patriotic Filipinos USA ay mananawagan din po ng maliban pa sa resignation ni Marcos at agarang pag-resign din po ni Hontiveros ay magkakaroon din po ng petition to be addressed and to be sent to Senate President Chis Escudero para ipanawagan po ang Senate Ethics Committee investigation and imposition of possible disciplinary action to the point of expulsion and removal of Hontiveros mula sa Senado. Ayan. Abangan po natin kasi bago ako mag-onboard, tumawag po ang mga core leaders ng ating mga Marcos Resign Now movement sa Midwest and sa Central Region that they are planning to do a public forum among Filipino communities and organizations upang ipanawagan ang mga binanggit kong tatlong courses of action: resignation call against Hontiveros, removal and expulsion by way of ethics committee investigation, and third, ang pag-file ng kaso, kriminal at administratibo or any other disciplinary and related cases hinggil po sa paglabag ni Senator Hontiveros doon sa provision ng tinatawag nating Code of Ethical Standards and Professional Conduct among public officials. Ayun. So, abangan po natin kung ito po ay mag-prosper na itatalakayin po ito because I believe that there will be other revelations. Hindi lamang po ito kay alias Rene upang ipakita na there is really a premeditated, planado, pinonduhan at pinagandaan nila Marcos at Romualdez, kasama pala ito sila Hontiveros at mga kalyado nilang mga communist terrorist group na magtanim witness, tanim complainants, and most likely pati po ang ginawa nilang investigation ay puro po bogus na investigasyon din. At kung kaya, ang niloloko dito ni Hontiveros ay hindi lamang ang Senate as an institution of democratic rights of the people, kundi niloloko niya mismo ang taong bayan. Kaya po, marapat lamang na ipanawagan na siya ay patalsikin na i-remove sa bilang miyembro ng Senado. Okay? Puntahan din po natin mga kababayan, itong biglaan na pagpihit ng desisyon ng ICC Panel of Prosecutors mula doon sa naunang pahayag ng Lead Defense Counsel po ni Pangulong Duterte na si Attorney Kaufman na there was a back channel talk or informal indirect talk between the legal defense team of former President Duterte and the ICC Panel of Prosecutors that sakali pong ihain ang petisyon requesting for the interim or conditional release of former President Duterte from detention, hindi na po mag-oppose itong grupo ng mga prosecutors. Pero hindi pa po umabot ng 2 linggo na nakabinbin ang petisyon na ito at yung pahayag na yon ni Attorney Kaufman, nag-wild na po ang CPP, NPA, NDF na mga urban operatives. Kagaya po nila Cristina Conte at na mga grupo nila at pumunta po sila at gumawa ng mga sulat at representasyon na tumututol sila dahil delikado daw na palalabasin si Pangulong Duterte
in spite of the fact na sa kanyang edad ay halos kailangan na niya ng regular na medical and health monitoring system para hindi po siya magkaroon ng malubhang karamdaman sa loob ng kanyang pagkakapiit o ng kanyang incarceration. At sa kabila po na si Pangulong Duterte ay entitled under the Rome Statute na magkaroon po ng temporary release to provide him the temporary liberty habang dinidinig o pinagdedesisyonan o tinitingnan kung mag-proceed sa trial ang kanyang kaso na ginamit ng mga operatiba ng CPP, NPA, NDF, and then again, mga grupo pa rin po ni Hontiveros, may karapatan po si Pangulong Duterte na magpetisyon para sa tinatawag na interim release or conditional release. Maliban po na ito'y nakasaad bilang karapatan niya, bilang akusado na nagkakaroon siya ng guarantee of protection under the so-called Rome Statute, mayroon din pong karapatan si Pangulong Duterte sa tinatawag na Universal Declaration of Human Rights.